Natanong mo na ba sa iyong sarili kung sino talaga ang may hawak ng manibela ng buhay mo? O baka naman dumating ka na sa punto kung saan pakiramdam mo, kahit anong kayod ang gawin mo, parang wala kang nararating, na para bang nauubos ang iyong enerhiya, hindi sa pag-usad, kundi sa simpleng pag-survive lang sa bawat araw? Sa edad nating ito, madalas tayong nahuhulog sa bitag ng paulit-ulit na routine. Gigising, kakayod, uuwi, at matutulog, habang ang mga pangarap natin para sa kinabukasan ay unti-unting lumalabo. Ang taong 2026 ay parang malayo pa. Pero sa totoo lang, ang pundasyon ng kung sino ka sa taong iyon ay itinatayo mo ngayon sa mismong sandaling ito. Kung gusto nating umangat at tuluyang baguhin ang takbo ng ating kapalaran, hindi sapat ang sipag lang. Kailangan natin ng isang matibay na sandata, isang pilosopiyang sinubok na ng panahon, dugo at digmaan. Dito pumapasok ang Stoicism. Hindi ito simpleng pagiging manhid o walang pakiramdam. Ito ay ang sinaunang sining ng pagiging hindi matitinag sa gitna ng bagyo. Ito ang karunungang ginamit ng mga emperador, alipin at mandirigma upang manatiling matatag kahit na ang mundo sa paligid nila ay gumuguho. Sa video na ito, hihimayin natin ang mga ugaling nagsisilbing kadena sa iyong mga paa, mga ugaling kailangan nating putulin bago sumapit ang 2026. Pag-uusapan natin kung paano gamitin ang Stoicism upang mabawi ang kontrol sa iyong isipan at sa iyong buhay. Handa ka na bang harapin ang katotohanan? Simulan natin sa isa sa pinakamabigat na dalahin na madalas nating hindi namamalayan. Ang unang ugaling dapat nating patayin ay ang pagiging chronic complainer o ang ugaling laging naninisi sa mga pangyayari sa labas ng ating kontrol. Alam kong kilala mo ang taong ito. Maaaring nakikita mo siya sa opisina, yung katrabaho na sa tuwing may bagong utos ang boss o may kaunting aberya sa proyekto, ang unang reaksyon ay bumuntong hininga ng malalim at magsimulang magreklamo. O baka naman ito yung kaibigan na sa tuwing magkikita kayo, ang bukang bibig ay puro negatibo tungkol sa gobyerno, sa traffic, sa panahon, o sa presyo ng bilihin. Para bang ang mundo ay laging may utang sa kanila at sila ang biktima ng tadhana. Ang ganitong tao ay madaling makita dahil dala nila ay isang mabigat na aura. Kapag kasama mo sila, parang hinihigop nila ang lakas mo. Bakit kailangan nating iwasan ang ganitong pag-uugali? At bakit kailangan nating layuan ang mga taong lunod sa ganitong mentalidad? Ayon sa Stoicism, ang pagrereklamo ay isang uri ng pag-aalsa laban sa kalikasan. Kapag nagrereklamo tayo, sinasabi nating mali ang nangyayari sa mundo at dapat ay ayon ito sa gusto natin. Pero ang totoo, ang pagrereklamo ay walang nababago. Ito ay parang pag-inom ng lason at pag-aasahang ang kaaway mo ang mamamatay. Sa tuwing tayo ay nagrereklamo, ibinibigay natin ang ating kapangyarihan sa bagay na kinaiinisan natin. Kung nagagalit ka sa traffic, kontrolado ka na ng traffic. Kung naiinis ka sa masungit mong boss, hawak na niya ang emosyon mo. Ang epekto nito ay nakakaparalisa. Imbes na gumawa ng solusyon, nauubos ang oras at mental energy natin sa paghimutok. Itinuturo sa atin ng dakilang pilosopong alipin na si Epictetus ang isang napakalakas na estratehiya, ang dichotomy of control. Sabi niya, may mga bagay na nasa ating control at may mga bagay na wala. Ang traffic, ang ekonomiya, ang ugali ng ibang tao, lahat yan ay wala sa control natin. Ang tanging hawak natin ay ang ating isipan, ang ating reaksyon, at ang ating desisyon. Kapag nahaharap ka sa isang taong puro reklamo, o kapag nararamdaman mo ang pagnanais na magreklamo, huminto ka sandali. Tanungin mo ang sarili mo, may magagawa ba ako dito? Kung meron, kumilos ka. Kung wala, tanggapin mo ito ng buong puso. Sabi nga ng isa sa mga pinakadakilang Stoic, si Marcus Aurelius, kung nababagabag ka ng anumang bagay sa labas, ang sakit ay hindi dahil sa bagay na iyon mismo,
kundi dahil sa iyong pagtataya o opinyon tungkol dito. At ito ay may kapangyarihan kang bawiin anumang oras. Kaya sa susunod na may marinig kang nagrereklamo, imbes na makiayon, tahimik na ipaalala sa sarili mo. Hindi ako magiging alipin ng sitwasyon. Ako ang magdidikta ng aking kapayapaan. Ngayon, kung ang pagrereklamo ay lason sa ating enerhiya, ang susunod na ugali naman ay lason sa ating pagkatao. Ito ang pangalawang ugali na dapat mong baguhin para sa 2026, ang labis na paghahangad ng external validation o ang pag-asa sa opinyon ng iba para maramdaman mong may halaga ka. Sa panahon ngayon ng social media, napakadali nating makita ang ganitong uri ng tao. Sila yung mga individual na ang halaga ng kanilang araw ay nakabase sa dami ng likes o heart na nakuha ng kanilang post. Sila yung mga taong kayang baguhin ang kanilang prinsipyo, pananamit o pananalita para lang matanggap ng isang grupo. Mapapansin mo sila dahil wala silang sariling paninindigan. Sila ay parang dahon na tinatangay kung saan umiihip ang hangin ng opinyon ng nakararami. Mapanganib ito dahil kapag inilagay mo ang susi ng iyong kaligayahan sa bulsa ng ibang tao, nagiging bilanggo ka nila. Isipin mo ang isang senaryo. Nagsumikap ka sa isang proyekto, binuhos mo ang lahat, pero hindi ka pinuri ng boss mo o hindi ito napansin ng mga kaibigan mo. Kung ang basehan mo ng tagumpay ay ang kanilang palakpak, sa sandaling tumahimik sila, guguho ang mundo mo. Ang taong uhaw sa atensyon ay laging takot. Takot na husgahan. Takot na hindi magustuhan. At dahil sa takot na ito, hindi sila makapagsalita ng totoo. Hindi sila makagawa ng desisyon na para sa sarili nilang ikabubuti. Nabubuhay sila para sa iba at unti-unting namamatay ang tunay nilang sarili. Ang Stoicism ay nagbibigay ng napakatalas na lunas para dito. Itinuturo nito na ang opinyon ng iba ay indifferent o walang tunay na halaga sa ating moral na character. Isipin mo, bakit ka matatakot sa sasabihin ng mga taong hindi naman kilala ang tunay mong pagkatao? Bakit mo hahayaang diktahan ng isang estranghero sa internet ang nararamdaman mo? Ang estratehiyang itinuturo ng mga Stoic ay ang pagbuo ng internal citadel o ang kuta sa loob ng iyong isipan. Dito, ikaw ang hari o reyna. Ikaw ang nagtatakda ng iyong halaga batay sa iyong sariling mga prinsipyo at hindi sa palakpak ng iba. Isa sa mga practical na paraan para labanan ito ay ang pagsasanay ng negative visualization sa konteksto ng reputasyon. Isipin mo na hinuhusgahan ka ng lahat. Ano ngayon? Nabawasan ba ang iyong kakayahan? Nabawasan ba ang iyong kabutihan? Hindi. Ang iyong halaga ay hindi nagbabago dahil lang sa sinabi ng iba. Kapag may nakasalamuha kang tao na pilit humihingi ng atensyon, o kapag ikaw mismo ay natutokso na mag-post para lang mapansin, alalahanin mo ang sinabi ni Marcus Aurelius. Labis akong nagtataka kung paanong mas mahal ng bawat tao ang kanyang sarili kaysa sa iba. Ngunit mas pinahahalagahan pa niya ang opinyon ng iba kaysa sa sarili niyang opinyon. Ito ay isang malalim na sampal sa ating ego. Bakit natin hahayaang ang mga taong ni hindi naman natin gusto ang magdikta kung sino tayo? Sa pagpasok mo sa mga susunod na taon, bitawan mo ang kadena ng paghahangad ng papuri. Sapat na ang alam mo sa sarili mo na ginagawa mo ang tama. Ang tunay na tagumpay ay tahimik at hindi nangangailangan ng audience. Habang unti-unti nating tinatanggal ang mga kadenang ito, ang pagrereklamo at ang paghahangad ng approval, nagkakaroon tayo ng puwang para sa mas malalim na pagbabago. Pero hindi pa dito nagtatapos. May mga ugali pa tayong nakatago sa ating mga anino, mga ugaling mas mapanlinlang at mas mahirap makita, ngunit dahan-dahang sumisira sa ating potensyal. At ang susunod nating tatalakayin ay maaaring tamaan ka sa puso. Dahil ito ay isang bagay na halos lahat tayo ay nagkasala na minsan. Ito ang ugali ng pagpapaliban o ang kawalan ng aksyon dahil sa takot. Pero bago natin yan himayin, hayaan mong tanungin kita. Ilang pangarap na ba ang pinalampas mo dahil lang sa pag-aakalang may bukas pa?
Ang sagot sa tanong na iyan ang magdadala sa atin sa susunod na antas ng ating paglalakbay. Kaya balikan natin ang tanong, ilang pangarap na nga ba ang pinalampas mo dahil sa akalang may bukas pa? Dito natin bubuksan ang ikatlong ugali na kailangan nating patayin bago sumapit ang 2026, ang procrastination o ang pagpapaliban sa ilalim ng ilusyon ng immortalidad. Madalas nating makita ang ugaling ito sa mga taong laging may plano pero walang gawa. Sila yung mga kaibigan na taon-taon na lang ay may bagong business idea na hindi naman nasisimulan, o yung mga kakilala na laging nagsasabing magda-diet na ako sa Lunes, pero ilang Lunes na ang dumaan ay wala pa ring pagbabago. Maaaring ikaw mismo ito, yung bumibili ng libro pero hindi binabasa, nag-a-apply ng gym membership pero hindi pumupunta. Ang tawag dito ng mga Stoic ay pamumuhay na parang hindi tayo mamamatay. Bakit ito mapanganib? Dahil ang oras ang pinakamahalagang yaman na mayroon tayo, at ito lang ang yaman na hindi na natin maibabalik kapag nawala. Ang bawat sandaling ipinagpapaliban mo ang pagbabago ay isang sandaling ninanakaw mo sa iyong sarili. Kapag sinasabi nating bukas na lang, ang totoo, isinusugal natin ang isang kinabukasan na hindi naman garantisado. Ang taong laging nagpapaliban ay laging nagmamadali. Kapag huli na ang lahat, punong-puno ng stress at pagsisisi. Sila ay mga bilanggo ng saka na, hanggang sa dumating ang araw na wala ng saka. Para labanan ito, itinuturo sa atin ng Stoicism ang konsepto ng memento mori, o ang pag-alala na ikaw ay mamamatay. Huwag kang matakot sa ideyang ito. Gamitin mo itong panggising. Isipin mo, paano kung ito na ang huling taon mo? Paano kung hindi aabot ng 2026 ang buhay mo? Magbabago ba ang prioridad mo? Sabi ni Seneca, hindi sa maikli ang buhay natin, kundi marami lang tayong sinasayang na oras. Ang estratehiya dito ay simple pero brutal. Tratuhin mo ang bawat araw bilang isang buong buhay. Sa tuwing gigising ka, isipin mong ito na ang iyong bonus round. Gawin mo ang dapat mong gawin ngayon, hindi dahil kailangan, kundi dahil may pribilehiyo ka pang gawin ito. Kapag tinatamad ka, tanungin mo ang sarili mo, ito ba ang ugali ng taong gustong mag-iwan ng marka sa mundo? Ang aksyon ngayon ay ang tanging lunas sa takot sa hinaharap. Habang natutunan nating pahalagahan ang ating oras, kailangan din nating bantayan kung saan natin ito ginugugol. At madalas, ginugugol natin ito sa pagtingin sa bakuran ng iba. Ito ang ikaapat na ugali na dapat mong burahin, ang envy o ang lason ng pagkainggit at pagkukumpara. Sa panahon ng social media, napakadaling mahulog sa bitag na ito. Nakikita natin ang perfect life ng iba sa Instagram o Facebook, ang mga bagong kotse, travel goals, at masasayang pamilya, at bigla, pakiramdam natin ay napag-iiwanan na tayo. Ang taong mainggitin ay madaling makilala. Sila yung mga taong hirap maging masaya para sa tagumpay ng iba. Kapag may magandang balita ka, mayroon silang paraan para maliitin ito o ibahin ang usapan. O baka naman tahimik lang sila, pero ramdam mo ang bigat ng tingin nila. Ang pagkainggit ay isang pagnanakaw sa sarili mong kaligayahan. Kapag tinitignan mo ang takbo ng iba, nadadapa ka sa sarili mong karera. Ang Stoicism ay nagbibigay ng malinaw na pananaw dito. Ang buhay ay hindi competition laban sa iba, kundi laban sa sarili mong kahapon. Sabi nga, bakit mo iaasa ang iyong kapayapaan sa mga bagay na wala sa iyong kontrol, tulad ng tagumpay ng iba? Ang bawat tao ay may kanya-kanyang papel sa teatro ng buhay. Ang papel ng iba ay hindi sa iyo, at ang papel mo ay hindi sa kanila. Ang paghahangad na maging iba ay pagtanggi sa kung sino ka at sa potensyal na ibinigay sa iyo ng tadhana. Ang lunas ng Stoicism dito ay ang pagtuon sa sarili mong hardin. Sa tuwing makakaramdam ka ng inggit, gamitin ang estratehiyang simpatheia sa ibang paraan. Isipin mong lahat tayo ay konektado at ang tagumpay ng isa ay tagumpay ng sangkatauhan.
Pero ang responsibilidad mo ay ang sarili mong paglago. Ipagpalit ang inggit sa inspirasyon, o mas mabuti, sa indifference. Kung meron silang magandang bagay, mabuti para sa kanila. Pero hindi niyan nababago ang katotohanan na kailangan mo pa ring magtrabaho para sa sarili mo. Sa 2026, ang tanging tao na dapat mong higitan ay ang taong nakikita mo sa salamin. Ngayon, kung naging maingat na tayo sa oras at sa inggit, may isa pang kalaban na nagkukubli sa anyo ng kasiyahan. Ito ang ikalimang ugali, ang slave to pleasure, o ang kawalan ng disiplina sa sariling pagnanasa. Kilala mo ang mga taong ito. Sila yung hindi makatanggi sa alak, sa masarap na pagkain, kahit bawal na sa kanila, sa sobrang paglalaro, o sa anumang bisyo na nagbibigay ng panandaliang sarap. Sila yung mga taong nagsasabing, YOLO, you only live once, bilang excuse para gumawa ng mga desisyong makakasira sa kanila sa huli. Mapapansin mo na wala silang kontrol. Ang katawan nila ang nagdidikta sa isip nila, imbes na ang isip ang nagdidikta sa katawan. Bakit ito delikado? Dahil ang taong hindi kayang kontrolin ang kanyang sarili ay alipin ng sinumang makakapagbigay ng gusto niya. Kung hindi mo kayang tiisin ang gutom, ang pagod, o ang kawalan ng libangan, napakadali mong mamanipula. Sa Stoicism, ang kalayaan ay hindi ang paggawa ng kung anong gusto mo, kundi ang kakayahang gawin ang tama kahit ayaw ng katawan mo. Ang tawag dito ay temperance o pagtitimpi. Ang sobrang paghahangad ng komportabling buhay ay nagpapahina sa ating kalooban. Kapag nasanay ka sa sarap, sa oras na dumating ang hirap at dadating ang hirap, maniwala ka, bibigay ka agad. Ang hamon ng mga Stoic sa atin ay ang voluntary discomfort. Sanayin mo ang sarili mo sa hirap bago pa ito dumating. Subukan mong maligo ng malamig na tubig sa umaga. Subukan mong mag-fasting o lumipas ang gutom ng hindi nagrereklamo. Subukan mong umupo ng tahimik ng walang hawak na cellphone. Ang mga maliliit na pagsasanay na ito ay parang pagbubuhat ng weights para sa iyong willpower. Pinapatibay nito ang iyong isipan na magsabi ng hindi sa mga tukso. Sabi ni Musonius Rufus, kung hindi natin gagamitin ang ating katawan para sa hirap, magiging mahina ito para sa mabubuting gawa. Sa pagpasok mo sa 2026, huwag mong hayaang ang iyong mga impulses ang magmaneho ng buhay mo. Ikaw ang hari ng iyong sarili. Ang tunay na sarap ay hindi sa panandaliang aliw, kundi sa karangalan ng pagkakaroon ng disiplina. Pagkatapos nating linisin ang ating isip mula sa pagrereklamo, paghahangad ng atensyon, pagpapaliban, inggit at kawalan ng disiplina, nahaharap tayo sa isang mas malalim na issue. Ito ay may kinalaman sa kung paano tayo tumutugon kapag ang mundo ay hindi sumasang-ayon sa ating mga plano. Ang ika-6 na ugali na dapat nating baguhin ay ang pagiging overly emotional reactor. Ito yung ugaling nagpapadala sa bugso ng damdamin sa bawat hindi inaasahang pangyayari. Nakakita ka na ba ng taong sumisigaw sa waiter dahil lang mali ang order? O yung taong nagwawala sa kalsada dahil nagitgit? Sila yung mga taong parang laging nasa bingit ng pagsabog. Ang kanilang emosyon ay parang ligaw na kabayo na walang rienda. Ang pagiging emosyonal ay hindi masama, tao tayo eh. Pero ang pagpapatianod dito na parang wala tayong isip ay isang kahinaan. Sa Stoicism, ang galit ay itinuturing na panandaliang kabaliwan. Kapag galit tayo, nawawala ang ating kakayahang mag-isip ng rasyonal. Gumagawa tayo ng mga desisyon na pagsisisihan natin habang buhay. Isipin mo, ilang relasyon na ang nasira dahil sa isang bugso ng galit? Ilang oportunidad ang nawala dahil sa takot o lungkot na hinayaan nating lumamon sa atin? Ang solusyon dito ay hindi ang pagpigil sa emosyon, kundi ang pagproseso nito gamit ang lohika. Itinuturo sa atin ang pause. Sa sandaling maramdaman mo ang init ng galit o ang bigat ng lungkot, huminto ka. Huwag kang magsalita. Huwag kang gumalaw. Bilang Stoic, tinitignan natin ang emosyon bilang isang suggestion lang ng ating katawan, hindi isang utos. Tanungin mo ang sarili mo,
Makatutulong ba kung magagalit ako ngayon? Kadalasan, ang sagot ay hindi. Sabi ni Marcus Aurelius, gaano kalaki ang pinsalang dulot ng galit kaysa sa bagay na ikinagagalit natin. Sa 2026, ang magiging superpower mo ay ang pagiging kalmado sa gitna ng kaguluhan. Habang ang iba ay nagpapanik, ikaw ay nakatayo, nag-iisip at nagpaplano. Iyan ang tunay na lakas. Ngunit paano naman ang mga taong nakapaligid sa atin? Paano kung ang mismong kapaligiran natin ang humihila sa atin pababa? Dito natin kailangang maging mas matalino at mas mapili. Hindi natin kayang baguhin ang lahat ng tao, pero kaya nating piliin kung sino ang hahayaan nating makapasok sa ating isipan. Tandaan mo, ang paglalakbay na ito ay hindi madali at mas lalo itong hihirap kung bit-bit mo ang mga maling kasama. Pero bago tayo dumako sa kung paano sasalain ang ating sirkulo at harapin ang mga natitirang balakid, kailangan muna nating tanggapin na ang pagbabago ay nagsisimula sa isang brutal na katapatan sa sarili. Handa ka na bang bitawan ang mga excuses na matagal mo nang niyayakap? Kasi ang susunod na punto ay tungkol sa pinakamahusay na sinungaling na kilala mo, ang iyong sarili. Tama ang narinig mo. Ang pinakamagaling na sinungaling sa buhay mo ay walang iba kundi ikaw mismo. Ito ang ikapitong ugali na dapat nating durugin. Ang self-deception o ang pagsisinungaling sa sarili. Madalas tayong gumagawa ng mga kwento upang pagtakpan ang ating mga pagkukulang. Sinasabi natin, hindi ako nagtagumpay kasi kulang ako sa connection. O masyado akong busy kaya hindi ako nakapag-workout. Pero kung titingnan nating maigi, sa mata ng isang stoic, ang mga ito ay simpleng mga dahilan lamang. Ang taong niloloko ang sarili ay takot humarap sa salamin ng katotohanan. Sila yung mga taong paulit-ulit ang pagkakamali, pero laging may valid reason kung bakit hindi nila kasalanan. Bakit ito ang pinakamabigat na kadena? Dahil hindi mo kayang ayusin ang isang problemang ayaw mong aminin na umiiral. Ang unang hakbang sa pag-asenso sa 2026 ay ang radical honesty. Ito ay ang walang awang pagtanggap sa kung nasaan ka ngayon at kung bakit ka naririto. Sabi ni Marcus Aurelius, kung sasabihin ng sino man sa akin na ako ay nagkakamali, malugod akong magbabago sapagkat hinahanap ko ang katotohanan na hindi kailanman nakapinsala sa sinuman. Ang nakakapinsala ay ang pananatili sa dilim ng kamangmangan at panloloko sa sarili. Ang estratehiya dito ay ang gabi-gabing pagsusuri o stoic review. Bago ka matulog, tanungin mo ang sarili mo ng walang halong awa. Ano ang ginawa kong tama ngayon? Ano ang ginawa kong mali? Saan ako nagkulang? Huwag mong bulahin ang sarili mo. Kung tinamad ka, aminin mong tinamad ka. Kung natakot ka, aminin mong natakot ka. Sa katotohanan, nagsisimula ang tunay na lakas. Kapag tinigil mo na ang paggawa ng excuses, ang tanging matitira ay aksyon. Ngayong tapat na tayo sa sarili, kailangan naman nating linisin ang ating pananalita at ang ating pakikisalamuha. Ang ikawalong ugali na dapat mong iwanan ay ang pagiging gossip monger o ang pakikilahok sa mga walang kwentang usapan tungkol sa buhay ng iba. Alam nating lahat na laganap ito sa opisina, sa mga group chat, sa mga family reunion. Ang mga taong mahilig sa chismis ay madalas na may mabababaw na isipan. Pinag-uusapan nila ang ibang tao dahil wala silang sapat na lalim upang pag-usapan ang mga ideya, prinsipyo o mga plano para sa pag-unlad. Mapanganib ito dahil ang dila ay parang apoy. Kaya nitong sunugin ang reputasyon at tiwala sa isang iglap. Pero higit pa doon, sinasayang nito ang iyong mental energy. Sabi ni Seneca, bakit mo aalamin ang kasaysayan ng ibang tao kung hindi mo naman alam ang sarili mong patutunguhan? Sa tuwing nakikisali ka sa chismis, binabawasan mo ang dignidad ng iyong pagkatao. Ang turo ng Stoicism ay simple. Silence is strength. Magsalita lamang kung ang sasabihin ay mas mahalaga kaysa sa katahimikan.
Kapag may nagbukas ng usapan tungkol sa baho ng iba, mayroon kang dalawang pagpipilian. Manahimik o ibahin ang usapan pabalik sa mga bagay na may halaga. Huwag kang matakot na magmukhang killjoy. Sa katagalan, ikaw ang igagalang dahil alam nilang hindi ka nakikisawsaw sa putikan. Sa 2026, hayaan mong makilala ka bilang taong may integritas, ang taong mapagkakatiwalaan ng sikreto at hindi nagkakalat ng lason. Ang ika-9 na ugali ay medyo masakit pakinggan para sa marami, pero kailangan itong sabihin, ang entitlement mentality o ang paniniwalang may utang ang mundo sa iyo. Ito yung pakiramdam na dapat kang magtagumpay, dapat kang mahalin, o dapat kang respetuhin dahil lang sa mabuting tao ka o dahil naghirap ka na. Marami sa atin naghihintay ng big break na para bang karapatan nating makuha iyon. Ang taong entitled ay laging disappointed dahil ang mundo ay walang pakialam sa iyong nararamdaman. Ang ulan ay bumabagsak sa mabuti at sa masama ng pareho. Itinuturo sa atin ng Stoicism na walang utang ang tadhana sa atin. Ang tanging mayroon tayo ay ang kakayahang magtrabaho at tanggapin ang anumang ibato ng buhay. Ito ang konsepto ng amor fati o ang pagmamahal sa tadhana. Imbes na magalit ka kung bakit hindi mo nakuha ang promotion o kung bakit iniwan ka ng partner mo, yakapin mo ito bilang bahagi ng iyong kwento. Ang entitlement ay nagpaparupok sa atin. Ang pagtanggap ay nagpapatibay. Isipin mo ang buhay bilang isang laro ng baraha. Hindi mo kontrolado kung anong baraha ang ibibigay sa iyo, pero kontrolado mo kung paano mo ito lalaruin. Ang mananalo sa 2026 ay hindi yung may pinakamagandang baraha, kundi yung pinakamahusay maglaro gamit ang kung anong meron siya. Tanggalin ang inaasahang pribilehiyo. Magtrabaho ka na parang walang tutulong sa iyo at magpasalamat ka sa bawat tulong na darating. At sa wakas, ang ika-10 at huling ugali na pumipigil sa iyong pag-angat ay ang time traveling sa isipan. Ang labis na pagluluksa sa nakaraan o ang labis na pag-aalala sa hinaharap. Ang tawag dito ay anxiety. Napakaraming tao ang pisikal na naririto ngayon, pero ang utak ay nasa taong 2015 na puno ng pagsisisi o nasa taong 2030 na puno ng takot. Ang taong balisa ay hindi makagalaw dahil pasan niya ang bigat ng kahapon at ang multo ng bukas. Sabi ng dakilang si Seneca, mas madalas tayong nagdurusa sa ating imahinasyon kaysa sa realidad. Ang karamihan sa mga kinatatakutan natin ay hindi naman mangyayari at ang mga nangyari na ay tapos na. Wala kang kapangyarihan sa nakaraan, patay na iyon. Wala ka ring kapangyarihan sa hinaharap, hindi pa iyon isinisilang. Ang tanging pag-aari mo ay ang ngayon, ang present moment. Para maging matagumpay sa 2026, kailangan mong matutunang itali ang iyong isipan sa kasalukuyan. Kapag kumakain ka, kumain ka lang. Kapag nagtatrabaho, magtrabaho lang. Huwag mong hayaang nakawin ng what ifs ang iyong what is. Sa tuwing dadalawin ka ng anxiety, gamitin ang teknik na pagtutuon sa iyong hininga. Ito ang angkla mo. Sabihin mo sa sarili mo, ngayon, buhay ako. Ngayon, may magagawa ako. Iyan lang ang mahalaga. Mga kaibigan, napag-usapan natin ang 10 ugaling nagsisilbing kadena sa ating pag-unlad. Ang pagrereklamo, paghahangad ng validation, procrastination, inggit, kawalan ng disiplina, pagiging emosyonal, panloloko sa sarili, chismis, entitlement, at ang pagiging balisa. Ang mga ito ay hindi mawawala sa isang gabi. Ito ay digmaan araw-araw. Pero tandaan mo, ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pag-usad. Sa iyong paglalakbay patungo sa 2026, madadapa ka. May mga araw na magrereklamo ka. May mga oras na matatakot ka. Ayos lang iyon. Ang mahalaga ay bumangon ka, ayusin ang sarili, at bumalik sa landas ng katwiran. Huwag mong hayaang ang isang pagkakamali
ay maging dahilan para sumuko. Ang buhay ay isang mahabang proseso ng paghubog. Ikaw ang iskultor at ikaw din ang bato. Masakit ang pagpupukpok, mahirap ang pagtabas, pero ito ang tanging paraan para lumabas ang obra maestra na nakatago sa loob mo. Tandaan, ang katahimikan ay hindi kahinaan. Minsan, ito ang pinakamalakas na sagot na maibibigay mo sa mundong maingay. Magtiwala ka na ang buhay ay may paraan ng pagtuturo, kahit sa mga panahong pinipili mong hindi lumaban pabalik. Ituon mo ang iyong pansin sa iyong kapayapaan, sa iyong prinsipyo, at hayaan mong ang tadhana, ang karma, kung tawagin ng iba, ang bahala sa iba. Ngayon, gusto kong marinig mula sa inyo. Alin sa 10 ugaling ito ang pinakamahirap para sa iyong baguhin? I-comment mo sa ibaba. Ang pag-amin ay unang hakbang sa paggaling, at dito sa ating komunidad, walang huhusga sa iyo. Sabay-sabay tayong matututo. Kung nakatulong sa iyo ang videong ito at naramdaman mong nagising ang iyong diwa, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Marami pa tayong tatalakaying karunungan na magpapatibay sa iyong isipan. Sa huli, tandaan mo ito. Ang iyong kapayapaan ay walang katumbas na presyo. Huwag mong hayaang kunin ito ng kahit sino o kahit ano. Magpatuloy ka, manatiling matatag, at laging isipin, ang pinakamagandang bahagi ng iyong buhay ay hindi pa nangyayari. Nasa mga kamay mo na ang pagpili. Salubungin mo ang 2026 ng nakataas ang noo. Hanggang sa muli.